Bago magsimula, mahalaga na linawin na may iba't ibang uri ng mga anghel. Ang iba't ibang relihiyon sa mundo ay gumagamit ng larawan ng mga anghel sa kanilang paniniwala, kaya't may iba't ibang interpretasyon. Ngunit sa video na ito, gagamitin natin ang interpretasyon ng mga anghel ng mga Kristiyano, lalo na ng Katolisismo. Maaring makilala mo ang ilang mga dibisyon at pangalan kung hindi ka Kristiyano o Katoliko, ngunit maaaring may mga pagkakaiba. Ang mga anghel ay hindi Diyos, ngunit mga nilalang na nagmula sa banal ayon sa Kristiyanong tradisyon. Sila'y nilikha ng Diyos upang magsilbing mga tagapagtaguyod sa pagitan ng tao at ng banal. Ang kanilang mga pakpak ay tumutulong sa madaling transportasyon mula sa lupa patungo sa langit. Ang mga anghel ay hindi isinilang, hindi namamatay o nagpaparami at wala silang tiyak na anyo, bagaman maaari nilang kunin ang anyo ng tao. Wala silang timbang o taas at hindi tiyak kung kailan sila nilikha. Ang tanging alam ay na naroroon sila mula sa simula ng paglikha ng mundo. Bagaman mas matalino sila kaysa sa tao, ngunit hindi nila alam ang lahat. Palaging malapit ang mga anghel sa Diyos at handang tumulong sa sangkatauhan. Bagaman hindi alam kung ilan sila, ipinapakita ng aklat ng pahayag na may milyon-milyon at libo-libo. Sa Middle Ages, sinubukan ng iba't ibang teologo na hatiin ang mga anghel sa iba't ibang klase o grupo. Si Pseudo Dionysius at Thomas Aquinas ay gumawa ng isang paghahati ayon sa Biblia mismo na nagsimula mula sa ibaba pa itaas. Ang mga anghel na pinakamalapit sa tao ay matatagpuan sa mundong ito at may pakialam sa ating buhay. Pinaniniwalaan na ang mga anghel na ito ay maaring magsilbing mga mensahero ng Diyos na nagbibigay ng mahahalagang mensahe sa mga tao kapag kinakailangan. Dahil sa kanilang pagiging malapit sa Diyos, mayroon silang malaking kapangyarihan at karunungan na maaaring hindi direktang makaapekto sa ating buhay sa pamamagitan ng panalangin at debosyon. Ang mga guardian angels ay yaong pinakamalapit sa atin. Itinalaga sila ng Diyos upang bantayan at gabayan ang bawat tao mula sa kanyang pagkapanganak hanggang kamatayan. Karaniwan, pinaniniwalaan na bawat tao ay may personal na guardian angel na nagiging espiritual na tagapangalaga. Ang anghel na ito ay nagpoprotekta laban sa pisikal at espiritual na panganib at gabay sa tamang landas. Gayunpaman, mahalaga na bigyang diin na ang mga guardian angels ay nasa mas mababang posisyon sa irarkiya kumpara sa ibang mga anghel. Gayunpaman, sila'y nag-aalaga at gabay sa mga tao at kadalasang nagbibigay ng mga palatandaan ng babala kapag mayroong maaring masamang mangyari. Kapag nararamdaman mo na may masamang mangyayari, maaring ito ang iyong guardian angel na nagtatangkang magbigay ng babala. Ang mga arkanghel, ang mga itinalaga ng Diyos upang magtaguyod ng mga misyon na lampas sa pangunawa ng tao. Ang pinakakilala sa kanila ay si Arkanghel Michael, na siya lamang ang tinatawag na arkanghel sa Biblia. Ngayon, babasahin ko ang isang pasahe mula sa Biblia na nagtutukoy kay Arkanghel Michael bilang isa sa mga arkanghel. Sa libro ni Judas, Kapitulo 9, nakasulat ang sumusunod: Noong ang Arkanghel Michael ay nakipagtalo sa demonyo sa katawan ni Moises, ay hindi naglakas loob na bitawan ang isang parusa ng sumpa, kundi sinabi lamang ang mga salitang, "Itaboy ka ng Panginoon." Si Gabriel, na maaaring isa pang arkanghel, ay hindi kailanman tinatawag na arkanghel, ngunit siya ay laging ginagamit bilang pangunahing tagapagpadala ng mensahe ng Diyos. Halimbawa, nang pumunta siya kay Maria upang ipaalam sa kanya na magiging ina siya ni Jesus. Ang isa pang anghel na kilala bilang Rafael ay kaugnay sa pagpapagaling at pangangalaga sa mga manlalakbay. Sa pangkalahatan, sinasabi na may 7 arkanghel, ngunit kilala lamang ang pangalan ng 3 ito. Bukod sa 3 kilalang arkanghel, may iba pang nabanggit sa relihiyosong tradisyon tulad ni Muriel at Jophiel. Pinaniniwala ang may tiyak na misyon ang bawat arkanghel at sila'y kumikilos sa iba't ibang aspeto ng buhay ng tao. Bukod sa pagiging mga mensahero, sila ay naglilingkod sa pagpapasa ng kalooban ng Diyos sa ibang mga anghel at tao at kadalasang inilarawan bilang mga mandirigma sa langit na lumalaban sa mga puwersa ng kasamaan.
Sila ay itinuturing na mga leader ng mga puwersa ng langit na lumalaban kay Satanas. Ang mga anghel na kilala bilang sa mga pamunuan ay may mahalagang papel sa makalangitan at daigdigang mundo, at sila ay responsable sa pagbibigay ng babala at tagubilin sa mga lider ng mundo, kabilang ang mga pinuno, hari at prinsipe. Hindi lang iyon, kundi sila rin ang nag-aalaga sa kaginhawahan ng mga lungsod, bansa, estado at kontinente na nagtatrabaho upang mapanatili ang pagkakaisa at kapayapaan sa mundo. Ayon sa banal na kasulatan, ang mga pamunuan ay maraming beses na nabanggit, tulad sa aklat ni Daniel kung saan nagsalita si Anghel Gabriel tungkol sa prinsipe ng Persya at prinsipe ng Israel. Pinaniwalaan na ang mga celestial beings ay naglalaro ng mahalagang papel sa pagpaplano at pagsasakatuparan ng mga plano ng Diyos, na nagtutulungan kasama ang iba pang mga anghel upang protektahan ang sangkatauhan at mapanatili ang kaayusan sa sandaigdigan. Gayunpaman, ang mga pamunuan ay kilala rin na napakahigpit sa mga taong hindi sumusunod sa mga babala ng Diyos at lumalabag sa kanyang kalooban. Karaniwan, lumilitaw sila na may korona ng septum, mga simbolo, isang simbolo ng kanilang makalangitang otoridad, at sa ilang pagkakataon dala rin nila ang isang krus na sumisimbolo ng pananampalataya at debosyon. Bagamat marami ang maaaring isaalang-alang na ang mga pamunuan ay mas mababang antas kaysa sa mas mataas na uri ng mga anghel, mayroon silang hindi matitinag na kahalagahan sa makalangitang iyerarkiya. Ang kanilang tungkulin ay mahalaga upang mapanatili ang balanse at katarungan sa mundo, at ang kanilang presensya ay garantiya na ang kalooban ng Diyos ay isinasakatuparan. Kaya't lagi nating dapat tandaan ang kahalagahan ng mga anghel at magpasalamat sa kanilang proteksyon at gabay sa ating mga buhay. Ang ikalawang sfera ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng sandaigdigan dahil ito ay matatagpuan sa pagitan ng langit at lupa. Dito naninirahan ang mga nilalang na anghel na laging sumusunod sa mga utos ng Diyos, nagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan at tumutulong sa pagpapatupad ng kalooban ng Diyos. Bukod dito, madalas na nakikipaglaban ang mga anghel na ito laban sa mga puwersa ng kasamaan upang protektahan ang banal na plano ng Diyos. Ang mga anghel sa sfera na ito ay may responsibilidad din sa pagpapasa ng mga banal na mensahe sa mga tao na naglilingkod bilang mga makalangitang tagapagpadala. Ang kanilang mga mensahe ay laging tungkol sa pag-ibig, kapayapaan at gabay, at maaaring matanggap ng mga naghahanap ng espiritual na koneksyon. Ang mga nilalang na ito ng liwanag ay kayang magdala ng kagalakan at pag-asa sa mga oras ng pangangailangan, at ipinapaalala sa atin na may mas mataas na kapangyarihan na gabay sa ating mga buhay. Maaari tayong makipag-ugnayan sa mga anghel na ito sa pamamagitan ng panalangin at meditasyon, at maaari nating hingin ang kanilang gabay at tulong kapag nangangailangan tayo. Laging handang tumulong at gabayan tayo sa landas ng buhay at pag-ibig. Tinutulungan tayo na matupad ang ating banal na misyon dito sa mundo, kaya't maaari nating pagkatiwalaan sila at sundan ang kanilang payo na alam natin ay tinutungo tayo ng mga anghel sa likas na liwanag at pag-ibig. Ang mga anghel na ito ay may malaking kapangyarihan ng konsentrasyon dahil sila ay responsable sa pagpapasa at pagbabago ng mga banal na kaisipan. Karaniwan, sila ay inilalarawan na may hawak na isang nagliliyab na tabak upang ilayo ang mga demonyo, at nag-aalaga rin ng alaala at kasaysayan ng sangkatauhan, pati na rin ng mga hayop at elemento tulad ng tubig, lupa, apoy at hangin. Ang mga anghel na kilala bilang kapangyarihan ay madalas na itinatangi bilang mga makalangitang mandirigma na may suot na baluti at espada na handang magbantay at lumaban sa kasamaan. Ang kanilang tungkulin ay mapanatili ang banal na kaayusan sa mundo at tiyakin ang pagtatagumpay ng mabuti laban sa kasamaan. Sila rin ay responsable sa pagpapasa ng kalooban ng Diyos sa ibang mga uri ng anghel tulad ng mga pamunuan at kapangyarihan. Ang mga anghel na ito ay naglalaro ng mahalagang papel sa pagganap ng mga banal na gawain, tumutulong sa pagdaig ng mga hadlang at pampalakas sa pananampalataya. Sila ay kayang magbigay milagro
at karaniwang lumilitaw sa anyo ng mga binatang may hawak na tungkod o baston. At inilalarawan din bilang mga nilalang na may pakpak na may mga sinasabing liwanag na umaagos mula sa kanilang katawan, sumisimbolo ng banal na enerhiya na dumadaloy sa kanila. Bukod dito, tumutulong sila sa pagpapalakas ng pananampalataya at sa pagprotekta sa mga tao laban sa masasamang puwersa at mga hadlang sa buhay. Ang mga anghel ay may kapangyarihan din sa kalikasan, kayang magpatahimik ng bagyo, malalakas na alon at lindol. Kilala rin sila bilang dominions, ang mga ministro ng Diyos na inilarawan bilang mga nilalang na may malaking otoridad at kapangyarihan na nagtataglay ng papel na mga makalangitang mga banal na pinuno at mga hukom. Mayroon silang kaalaman kung ano ang tama at mali at may kakayahan silang gisingin ang mga tao upang kumilos ayon sa kalooban ng Diyos. Sila ang mga nagtataguyod ng anuman upang maisagawa ang kalooban ng Diyos at sila'y kaugnay sa banal na katarungan at madalas na lumilitaw sa mga banal na kasulatan bilang mga nangungurot o parusa sa mga lumalabag sa Diyos. Inilarawan silang may hawak na tabak na sumisimbolo ng kanilang kapangyarihan at autoridad laban sa mga demonyo at masasamang puwersa. Ginagawa rin nila ang lahat upang ang mundo ay ugma sa balanse. Sa mga anghel, ang pinakamatanda ay may hawak na setro at tabak na sumisimbolo ng kanilang kapangyarihan sa mas mababang klase ng mga anghel. Sila ang mga pinakamalapit na anghel sa Diyos na nakatuon sa pagpupuri sa Kanya at naghihintay para sa mga misteryo. Inilarawan silang mga nilalang na matatangkad at lubos ang kagandahan at kadalasang itinuturing na mga makalangitang mandirigma na may suot na baluti at tabak. Mayroon silang malaking otoridad at kapangyarihan at nagtataglay ng papel bilang mga tagapagtaguyod sa pagitan ng mas mataas na uri ng mga anghel at ang sangkatauhan. Ang mga trono ay nagtatanggol sa banal na kapangyarihan at sila rin ang naglilipat ng mga misyon sa mas mababang mga anghel. Madalas na lumilitaw sila sa anyo ng mga kabataan o sa pagsulpot ng ilaw. Laging may hawak na harpa o sistro dahil mahal na mahal nila ang musika. Ito ang kanilang ginagamit na instrumento sa pagtangkilik ng Diyos. Ang mga trono ay madalas na iniugma sa kahusayan ng kababaang loob at kilala sa kanilang debosyon at dedikasyon sa Diyos. Laging handang gawin ang iyong kalooban at isagawa ang iyong mga plano. Hindi kailanman nagtatanong o nag-aatubiling gawin ito. Dahil dito, sila'y itinuturing na halimbawa ng paglilingkod at pagsusumikap sa Diyos. Matapos ang kwento ni Adan at Eva na pinalayas mula sa hardin ng Eden ng Diyos, ang mga anghel ay ipinag-utos na pangalagaan ang lugar na iyon kasama na ang puno ng buhay at ang mga banal na kasaysayan. Ang mga anghel na ito ay kilala bilang cherubim at inilarawan bilang mga nilalang na may pakpak, may ulo ng toro, tao, agila at leon. Sa paglipas ng panahon, ang imahe ng mga cherubim ay naibsan at inilarawan bilang mga batang anghel, tulad sa pintura ni Rafael sa Italia kung saan inilarawan ang isang cherubim bilang isang matabang batang lalaki. Sa ilang tradisyon, inilarawan din ang cherubim bilang mga nilalang na may maraming mata, sumisimbolo ng kanilang kakayahang makita ang lahat. Itinuturing silang pinakamalapit na anghel sa Diyos at nakatuon sa pagpupuri at pagsamba sa Kanya. Ang mga serafim ay kasama sa pinakamatanda, pinakamalinis at pinakamataas na mga anghel. Ang kanilang responsibilidad ay simple lamang, pangalagaan ang banal na trono. Inilarawan sila na may 3 pares ng pakpak, isa para takpan ang kanilang mukha, isa para sa paglipad ng lohikal, at isa para takpan ang kanilang mga paa. Sa ilang lugar, sinasabi na sa halip na takpan ng mga paa, ang mga pares ng pakpak na ito ay nagtatago sa kanilang mga kasarian dahil hindi sila nag-aanak kaya't wala silang mga henitalya. Sa Hebreo, ang pangalan na seraphim ay nangangahulugang ang sumusunog. Kaya't sa karamihan ng mga representasyon, laging nakikita silang naglalagablab o may kakaibang bilog na ulo. Isang halimbawa ng ganitong nilalang ay si Metatron, ang supremong anghel at kalihim ng Diyos. Sa ilang tradisyon, siya ay itinuturing na isa sa mga kaunti lang na maaaring makipag-usap ng direkta sa Diyos at tumanggap ng mga banal na tagubilin.
Isa pang nilalang na maaari kong banggitin ay si Leviathan o ang alitaptap sa karagatan ang malaking ahas. Maaring banggitin siya bilang isang seraph